Isang magandang umaga mga ka-vibes. Si DJ Nash muna ang magsisit-in para kay DJ Kakay at ngayong umaga ay matutunghayan ninyo ang isang kwentong pag-ibig na naman. Huwag sa pagmamahal na kahit subukin ng panahon, tadhana at karamdaman, mananatiling buo at totoo. Pagmamahal na walang hangganan na minsan sa ating buhay may makikilala tayo na magpapabago ng lahat. Isang tao na hindi natin inaasahan na mamahalin natin hanggang wagas. Nagmamahal na ba kayo mga ka-vibes? Abangan natin ang panibagong istorya ng pag-ibig at nakikinig kayo ngayon kay DJ Nash, sitting in for DJ Kakay with Kaakay with DJ Kakay. Hello DJ Nash! Mahirap man para sa akin na isulat ang kwento na ito pero sana ay may bahagi ko ito ng maayos sa inyo. Ako nga pala si Jillian. Ang kwentong ito ay tungkol sa pag-ibig na naranasan ko nung nakarang taon. Isang taon na rin pala nang nakalipas, DJ Nash. November 1 noon, araw ng mga patay. At syempre, nasa sementeryo ako. Isang lugar na hindi mo maasahan na makakakilala ka ng mamahalin mo. Pero DJ Nash, doon ko natagpuan si Anton. At dito nagsimula ang aming kwento. Hala, asan yung sombrero ko? Miss! Sa'yo ba tong sombrero? Ay, kanina ko pang hinahanap yan. Hala kuya, saan mo nakita? Salamat ha. Nilipad kasi ng pwesto namin eh. Sorry miss, nakagat pa yan ng aso ko eh. Baka nasira pa yan. Pero huwag ka mag-alala, palitan ko na lang. Ha? Naku, hindi na kailangan kuya. Okay lang. Teka, aso mo yan? Uy! Ang cute! Anong pangalan? Si Bembem. Bembem nga pala. Uy! Ang cute naman ang name niya. Salamat. Makulit masyado eh. Kaya pasensya ka na. Pero seryoso ka? Baka nabutas yung tela ng sombrero mo Okay lang talaga. Cute naman si Bembem eh. Nakakatuwa siya. Mukhang gusto ka niya eh. Mas nauna mo pa nakilala yung aso ko bago sa akin. Ako nga pala si Anton. Ikaw, anong pangalan mo? Gusto ko din naman makilala ni Bembem eh. Makulit masyado eh. Kaya pasensya ka na Oh! Nice to meet you naman, Anton. Ako nga pala si Jillian. Nice to meet you din, Juliana. So kaano mo yung puntod? Yung nasa puntod? Lolo at lola namin sa tuhod. Bagong lipat lang sila dito, kaya ayun, since matagal na silang nakalibing dun sa lumang memorial park sa kabila. Kaya pala. Ang dami nyo naman nandito. Malaki ba ang pamilya nyo, no? Oo yung iba nga, baka bukas na lang sila dadalaw. Malaki talaga yung pamilya namin. Sa inyo ba? Sino yung nakalibing? Kaano-ano mo siya? Papa ko siya. Mag-iisang taon na siyang nakalibing sa darating na December. Ha? Naku, I'm so sorry to hear that, Anton. Okay lang. Malubha kasi ang sakit ni Papa. Pancreatic cancer tapos na-COVID pa siya. Hala? Cancer? Grabe naman. Mukhang ang bata pa ni Papa mo, no? Oo kaka-48 pa lang niya. Ang bata pa nga niya. Ikaw lang ba mag-isa, Anton? Wala kang kapatid? Oo, ako lang. Kaya ngayon, kami na lang ni Mama ang magkasama sa buhay. Saka si Bembem. Parang ito na nga yung kapatid ko eh. Sana maging malusog kayo lahat, Anton. Alam mo, mag-rosary prayer kami mamaya. Kung gusto nyo, sumali din kayo. Talaga? Sige, magkikisali kami. Teka, ayan na pala si Mama. Ma, dito ka. Ano yun, nak? Sino namang itong magandang dilag? Si Jillian po. Si Jillian po pala. Lolo at lola niya po yung kapitbahay ni Papa. Hello po. Lolo at lola ko po sila sa tuhod. Okay. Nice to meet you, Iha. Ako nga pala si Tina, mama ni Anton. Nice to meet you din po. Niyaya ko nga po pala si Anton para sa rosary prayer po namin mamaya. Sana po makasama din po kayo. Ay, sige. Aba, syempre. Salamat naman kung ganon, Iha. Grabe talaga DJ Nash. Sa mismong araw din na yon ay nakilala ko ang mama ni Anton. Pinakilala ko na din sa pamilya ko na nandoon
And alam mo yun, meet the family kumbaga. At kaagad ganun ang peg namin. Kaya naman panaasar kaagad ang mga pinsan ko, kesyo bagay daw kami. Pero napansin din pala nila yon, no? Kasi aamin naman ako eh. Nakakalig din talaga kahit napakasimple ng mga usapan namin, DJ Nash. O baka dahil hindi ako ganun nakikipag-usap sa mga lalaki, kaya ganun sila mag-isip. Madalang lang talaga ako magkaroon ng interaction kagaya na Anton eh. Pero masaya ako na magkasundo kami kay God. Jillian, pwede ko bang mahingi yung Facebook account mo? At sana kita, total friends naman tayo, di ba? Ay, oo naman. Sige, Anton. Add mo na din ako sa Instagram. Mas active kasi ako dun eh. Kapag sa mga kabarkada ko. Sige, salamat. Follow back mo ako ha. Hiningi agad ni Anton ng Facebook at Instagram account ko, DJ Nash. Kaagad niya din naman akong inad tsaka finalo. Tsaka simula noon, naging magkaibigan na rin kami. Palagi na kami nag-uusap sa social media at madalas ay isang number 1 ko o isa siya sa number 1 ko na taga-react ng mga post ko sa mga My Day ko. DJ Nash, 22 years old nga pala si Anton noon at medtech student siya. Habang ako naman ay 2 taon na mas matanda sa kanya at nagtatrabaho na bilang sales representative sa isang maliit na kumpanya. Kahit na mas matanda ako kay Anton, hindi ko yun naramdaman dahil mas matured na tao si Anton. At saka isa pa, DJ Nash, madami kaming pinagkakasunduan. Kaya madami kaming parehas sa kinahihiligan. Uy! Nakikinig ka din pala sa K-pop, Anton? Oo naman, nagustuhan ko kaya yung NI Pen tsaka 17. Talaga? Parehas tayo ng gusto. Baka naman talaga akong gusto mo. Hala siya? Biro lang, pero nakita ko yung post mo. Nagpunta ka na pala sa concert ng 17, no? Sana all. Oo, ikaw ba? Bagong fan pa lang ako eh. Pero malay mo, di ba, sa susunod, baka magkasama na tayong manood. Sabi mo yan na, next year. Sige, sakto babalik sila sa January 2024. Aba, sige. Pag-ipunan natin yan. Pero alam mo, nakakaaliw naman no? Ang dami nating parehas na gusto sa hobbies, sa interest natin, at pati na rin pala sa mga pinapakinggan at idols natin, no? Baka naman kasi ito na yung tinatawag nilang soulmates. Uy! O, baka naman talagang ginagaya mo lang ako, no? Aminin mo na. Ay, nabuking naman ako kaagad. Nalata mo pala yun, Juliana. He? Sino ang di mag-aakala na magkapares din pala kami ng music taste, DJ Nash, at gusto ng mga K-pop groups? Dahil doon, mas lalo kaming nagkasundo ni Anton. Parang perfect talaga ang lahat dahil kung ano ang hilig niya ay hilig ko din. Pakiramdam ko noon tuloy ay meant to be nga kami. Baka soulmates nga kami kagaya ng mga pagbibiro niya. Hindi lang yun. Masasabi ko din na napakalapit niya sa ideal type ko na lalaki. Mabait siya, matalino, at sobrang positibo sa buhay. Kaya naman hindi na naging mahirap sa akin ang mahulog sa kanya, DJ Nash. Naging mabilis ang lahat. At napunta kami kaagad sa talking stage at situationship. Sa kanya ko lang naramdaman to, DJ Nash, at iba pala talaga ang saya kapag kasama mo siya. Uy, Anton, saan ba tayo pupunta? First time kong sasakay sa bus, ha? Talaga ba? Hindi nga pala sanay sa commute, no? Huwag ka mag-alala, Juliana. Mamamasyal lang tayo. Grabe, ha? Ang daming pasyalan sa Pampanga eh. Saan naman tayo pupunta? Basta. Tara nga, pasok na tayo. Baka maubusan tayo ng upuan eh. Uy, baka masuka ako ha. Ikaw sisisihin ko. Bakit ako? Hawak ko ba yung bituka mo? Sira? Pero meron akong oil dito. Amuhin mo kung nahihilo ka na. Salamat. Basta, ikaw naman yung susukahan ko eh. Boy Scout ako, no? May dala akong plastic dito. Wow, ah! Basta kung nahihilo ka o inaantok, sandal ka lang dito sa balikot ko, ha? Tulog ka lang. Alin pa yung malapad kong balikat kung hindi ko naman gagamitin, di ba? Ang yabang, oh. Ay, sige na nga. Alam mo, ang saya-saya ko kapag kasama kita. We, tingin nga ng saya. Hindi ba halata? Kumikinang ang mga mata ko, oh. Abot langit itong ngiti ko. Ganyan ako kasaya. Napaka-OA mo naman. Saan mo ba kasi ako dadalhin, ha? Uy, baka mamaya
Hala, itatalan mo na ako Anton, bata pa ako. Sinasabi ko sa'yo. Hindi, ano ba? Baka nga ako pa itanan mo eh. Uy, hindi Pero alam mo, Juliana, may gusto ako sabihin. Ano naman yun? Simula nung namatay si Papa, naisip ko na ang bilis pala talaga ng panahon. Naisip ko ang ikli talaga ng buhay. Juliana, hindi natin alam kung ano bang mangyayari bukas, kung hanggang kailan ba tayo magtatagal dito sa mundong to. Totoo naman. Life is short, sabi nga nila. Ay, Kaya masaya ako na naglalala kita kaagad. masaya din naman ako, Anton. Sobrang saya. Talaga? Oo naman. Hindi sa nagmamadali ako, pero ayoko din na magsayang ng oras, Juliana. Gusto kong sabihin na din kaagad sa'yo kung anong nararamdaman ko. Ano? Juliana, gustong gusto kita. Mahal na kita. Anton? Totoo ba yan? Gusto ko maging girlfriend, Juliana. Gusto kong makasama ka hanggang kailan mo gusto. Hanggang kailan tayo papayagan na magsama ng mundo. Gusto din kita, Anton. Gustong gusto. Totoo ba? Matagal ko na din hinihintay to, no? Gusto din kita, Anton. Sa'yo ko lang naramdaman to. Ibig sabihin ba nito? Boyfriend na kita? Tayo na? Tayo na. Tayo na, Yay! Anton. November noon, DJ Kakay. Same month nung naging official na kami ni Anton. Kagaya din ng sabi niya, hindi naman kami nagmamadali, pero hindi rin naman kami nagsasayang ng panahon. Gusto lang naman namin na parehas ang isa't isa. Kaya ano pa bang hihintayin namin, di ba? Dinala niya ako sa isang museum, DJ Nash, at first time kong naranasan lahat iyon. At pakiramdam ko, ako ng pinakamagandang babae sa buong mundo. Ganun ang pakiramdam niya at pinaramdam niya sa akin tuwing kasama niya ako. Consistent si Anton, DJ Nash. Simula noon naging kami, hindi siya nagbago. Araw-araw niya akong sinusundo. Inihahatid gamit ang motor niya at paminsan-minsan ay siya na rin ang nagluluto ng baon ko sa trabaho o di kaya naman ay magpapadeliver siya para hindi na daw ako magutom. Bukod sa masaya ako sa naging relasyon namin, DJ Nash, ay suportado pa kami ng mama niya, si Tita Tina. Sobrang bait ni Tita Tina. Naramdaman ko na parang sariling anak niya na rin ako. Oh, anak! Jillian! Hello po, tita. Mano po. Magandang hapon po sa inyo. Ay, God bless you, iha. Oh, napadalaw ka. Syempre, tita. Namiss kita. Ay, aba. Namiss din kita, iha. Kayo naman, 2 araw pa lang yun eh. Ay, 2 araw ba? Parang 2 taon na eh. Namiss ko ng kakwentuhan itong si Jillian. Ay, nako. Ako nga din po eh. Alam mo, tita, ang lakas ng tandem natin kapag nagkakwentuhan tayo, no? Pwede na tayo mag-podcast niyan. Foodcast? Anong foodcast? Foodcast yan? Pagkain? Ma, podcast yun. Podcast. Hindi foodcast. Alam mo naman, malay ko ba, anak? Ngayon ko lang naman narinig yan eh. Mabuti pa, ma. Mukhang mukbang na lang tayo dito. May dala kaming lechon manok, oh. Favorite mo. Ay, ayan. Alam ko yan. Mukbangers ako eh. Tita, soft drinks po. Ipagsalin ko na po kayo. Ay, nako, sige. Salamat, iha. Mahal. Uy, Anton, ikaw din. Salamat, Han. Nako. Napaka-caring mo naman, iha. Maswerte talaga itong si Anton sa'yo. Ma, totoo yan. Ako yata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Uy mo naman, mahal. Sobra. Pero tita, mas maswerte po ako kay Anton. Uy, ang sarap ng pagkanginan niyo. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Dahil ba napaka-pogi kong boyfriend mo? Hindi lang yan. Siyempre, kasi bukod sa super caring na boyfriend, may super bait ka pa na Mama Tina. Ay, nako, ikaw. Bolera ka talaga, iha. Pero, alam mo namang gustong-gusto ko yung mga ganyan, ha? Kaya nagkasundo kayo eh. Ay, nako, pero totoo naman, Jillian. Masaya ako na dumating ka sa buhay namin ni Anton.
hindi lang yung anak ko yung pinapasaya mo, pati rin ako. Ay nako, teka, bago ko pa makalimutan, may bibigay nga pala sa'yo ako, Iha. Ay, ano po yun, tita? Oh, ito, Iha. Pinanggawa kita ng punda. Natuwa ako sa pananahi eh. Naalala ko na mahilig ka sa kulay dilaw. Kaya naman, tingnan mo, binurda ko na rin yung pangalan mo, pati yung pangalan ni Anton. Tita? Ang ganda! Grabe, hindi na kayo dapat nag-abala. Grabe. Thank you po Talagang gagamitin ko to kaagad. Ay, Iha, maliit na bagay lang yan. Ano ka ba? Pagka sinipag pa ako, kahit kumot pa, bibigyan kita. Salamat po, tita. Salamat po talaga. You're welcome, Iha. Sana ako din meron, ma. Gusto ko yung nakaburdo yung mukha ni Juliana. Sira, pwede ba yun? Wala akong mahihiling pa sa relasyon namin, DJ Nash. Kahit ang 2 buwan pa lang kami noon ni Anton ay ramdam ko na talaga na para kami sa isa't isa. Pakiramdam ko nga noon, nahanap ko na talaga ang taong para sa akin. Siya na nga ang lalaking tinadalangin ko sa may kapal. Ngayon lang ako na-inlove ng ganito, DJ Nash, at napakasaya ko talaga. Madalas nga na linya ng mga kaibigan ko, iba na talaga kapag nasa tamang tao na. At alam kong hindi naman nagkakamali kay Anton. Buong-buo kami ni parehas ng pangarap para sa kinabukasan namin na magkasama. Happy New Year, Han! Happy New Year, mahal! And happy birthday din sa love namin na si Bembem. Spoiled na si Bembem sa'yo niyan. Pero ang saya-saya ko, hindi man tayo magkasama kagabi nung New Year Eve, pero andito tayo, magkasama tayo sa unang araw ng taon. I love you, mahal. Sino ba yung mag-aakala na hahantong tayo sa ganito? Hindi ko inaasahan na yung lalaking makikilala ko sa sementeryo, mamahalin ko pala ng sobra. Nalabat first sight ka kasi sa akin eh. Hoy, baka ikaw. First move ka pa sa sombrero ko eh. Gusto mo lang naman talaga ako, no? Gandang-ganda ka siguro sa akin. Oo na, ang gandang-ganda mo. Wow, parang napilitan. Si Bembem kasi eh. Pero, ang bilis nga ng panahon, no? Ano kaya mangyayari sa atin this year? Huhulaan ko na. Aba, sige nga. Hula ko, mas lalo tayong magmamahalan this 2024. Tsaka marami tayong mapupuntang lugar na magkasama. Sige nga. Saan naman kaya tayo pupunta, mahal ko? Gusto mo pumunta ng Bohol, di ba? O Palawan? Sana nga pati sa South Korea eh. Pangarap mo yun, di ba? Ay nako, mag-ipon muna tayo. One step at a time lang. Ano ka ba? Eh, paano ba yan? Nakapag-book na ako. Ha? Ano nakapag-book? Libro? Hindi yan. Nakapag-book na ako ng ticket natin. Gusto kong pumunta ng Bohol kasama ka eh. Ito plane ticket natin. Seryoso ka ba? Talagang pupunta tayo ng Bohol? Makakakita na ako ng tarsier? Oo, Han. Pupunta tayo ng Bohol. Grabe. Thank you, mahal ko. Thank you talaga. Hindi lang yon, may isa pa akong regalo sa'yo. Ano naman yun? Ikaw grabe ka sa mga sorpresa mo. Ang gilig-gilig mo talaga sa mga ganito-ganito. Talikod ka. La? Ano ba kasi yan? Pinapakaba mo ko eh. Teka, kwintas? Oo, initial natin yan, Han. A plus J, ikaw at ako. Anton? Oo, Han. Bakit ka umiiyak? Wala. Ang saya-saya ko lang. Sobrang saya ko. Naiiyak ako ngayon. Akala ko naman hindi mo nagustuhan regalo ko eh. Nagustuhan ko. Gustong gusto ko. Ang swerte ko talaga sa'yo. Halika nga, payakap. Alam mo, mahal, isusuot ko na to lagi. Ikaw ba? Wala kang kwintas? Aba, syempre meron din. Ito kahapon ko pa tong suot habang sinasalubong yung bagong taon. Hindi mo man lang ako sinabihan. Ang hilig mo talaga sa surprises, no? Gustong gusto ko kasi na nakikita kang nagbablush ng ganyan eh. Ang cute-cute mo, ang cute-cute mo. Anton? Anton, mahal na mahal kita. Sana alam mo. Alam ko.
Mas mahal na mahal kita, Juliana. Mapalad ako sa naranasan ko ng ganitong klase ng pagmamahal, DJ Nash. Alam kong bago pa lang kami at hindi pa ganoon katagal. Pero ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng bagay na ikadududa ko. Never niya ako sinaktan o pinaiyak sa lungkot. Paminsan kaming nagkakatampuhan pero hindi kami nag-aaway dahil napaka-understanding ni Anton, DJ Nash. Nung nagpaulan siguro si Lord ng kabaitan, si Anton na ata ang nakasalo lahat. Ang swerte-swerte ko talaga kay Anton. Dumating ang January 19. Iyon ang araw ng flight namin papuntang Bohol. Napaka-special at memorable ng trip namin, DJ Nash. At tila bawat detalye ay tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon. Grabe, Anton! Ang ganda! Ang ganda dito! Naku, Han, may isa pang mas maganda doon. Doon tayo mag-swimming mamaya. Ha? Talaga? Saan naman yan? Doon sa may Panglao, Han. Malapit lang doon. Malapit lang din yung hotel natin doon. Bakit pala tayo nandito kung gusto mo dun? Kasi madaming kainan dito. Magmumukbang tayo. Tara, gutom na ako eh. Sige nga. Tara, mabubundat ka na naman sa kabusugan yan. Sayang naman yung abs ko. Uy, hindi ka na makakapag-topless yan. Aba, kahit malaki ang tiyan ko, magta-topless ako, Han. Walang makakapigil sa akin. Bakit? Ikakahiya mo ba ako? Wala akong sinabing ganun ha. Hindi kita kinakaya kahit 10 pa yung bilbil mo. Garab. Tuloy kami sa isang restaurant para kumain, DJ Nash. At tabi lang naman namin doon ang napakagandang beach habang unti-unting bumababa ang araw. At napaka-romantic talaga, DJ Nash. Iyon din kasi ang favorite namin panoorin ni Anton, yung sunset. Tignan mo. Halos kulay orange na yung buong langit, oh. May pagka-color pink pa, oh. Ang ganda! Ito na yata yung pinakamagandang sunset na nakita natin, no? Oo, pero maganda din yung nandun sa sementeryo. Ha? Maganda ba yung sunset noon nung una tayo nagkita? Hindi mo ba napansin? Ang ganda kaya. Sayang. Hindi ko napicturan. Hindi ko napansin noon. Tapos, umulan pa, diba? Yun lang yung naalala ko. Ako kasi masyado mong iniisip nun eh. Halatang halata ka. Halika nga, picturean kita, mahal. Ang ganda talaga ng sunset, oh. Perfect golden hour. Sige nga, gawin mo akong model ha. Oh, ayan. Oh, ikaw naman, Han. Huwag mo masyadong gandahan, post mo ha. Lalo akong mahuhulog nito eh. Tingin nga. Akin na tingin. Oh, eto, ang ganda no. 'Di ba? Ang ganda mo talaga. Bolero. Sana every sunset ikaw ang kasama ko, Jillian. Naman, mahal. Andito lang ako. Makakasama mo ako sa bawat bukas na magkakaroon tayo. Promise yan. Sobrang nag-enjoy kami sa Bohol, DJ Nash. Nagpunta kami sa Chocolate Hills at nakikita na rin ako ng tarsier sa wakas. Sulit na sulit ang pamamasyal namin, parang ayoko na nga umuwi nun eh. Dahil napaka-perpekto ng lahat. Bawat minuto na kasama ko si Anton, DJ Nash, ibang klaseng ligaya ang nadaramdaman ko. Makalipas lang ang ilang araw ay nabisi kami parehas ni Anton. Siya sa eskwelahan, ako naman sa trabaho. Pero kahit nabisi kami parehas, ay natanatili kaming maalalahanin. Maalalahanin ang boyfriend ko. Kaya hindi ko tuloy ramdam na lumilipas ang araw na hindi pala kami ganong nakakapagkita. Hanggang sa na-promote siya sa trabaho niya sa sales team leader. Han, napatawag ka. Matutulog ka na ba? Hindi pa naman. Bakit? May problema ba? Wala, Han. Nandito lang ako sa labas ng bahay nyo. Pwede ka bang bumaba sandali? Gusto lang kitang makita at batiin sa promotion mo. Ha? Uy! Anong oras na? Di mo naman ako sinabihan ka agad. Teka, bababa na ako. Okay lang. Huwag ka magmamadali ha. Baka madapa ka pa. Congrats sa promotion mo, Han. Ito nga pala, bulaklak. Para sa bagong sales team leader na... Tag-abala ka pa, mahal. Ano ba to? Para ka namang ano eh. Hilig mo ko i-surprise talaga, no? Siyempre, kasi deserve mo naman. Dapat nga bibilang pa kita ng cake eh. Kaso naalala ko, gabing-gabi na. Tsaka ayaw mo nun, di ba? Pero eto, nagustuhan mo ba?
Aba, syempre naman. Alam mo, kahit ano naman, basta galing sa'yo, super, super, duper magugustuhan ko. Congrats, San. Ang galing-galing mo. Proud na proud ako sa'yo. Ang sweet mo naman. Thank you, Anton. Sabi ko naman sa'yo, maniwala ka sa sarili mo. Nung nakaraan, nawawala ka na ng gana sa pag-asa, di ba? Oo. Ay, hindi ko alam yung gagawin ko. Nung nakaraan, ang lungkot-lungkot mo. Ayoko kitang nakikitang ganun. Ayoko na nakikita kang baba ng tingin mo sa sarili mo, Jillian. Alam mo, parang ikaw lang talaga yung naniniwala sa kakayahan ko, Hon. Salamat kasi hindi mo ko sinusukuan. Basta tandaan mo na gusto lang kitang magitang masaya, Jillian. Alam ko na paminsan mahirap maniwala sa sarili natin, pero ako hindi kita susukuan. Ako ang pinaka malulungkot kapag malungkot ka. Ako ang pinaka nasasaktan kapag nasasaktan ka. I love you, Anton. Salamat sa paniniwala mo sa akin, ha. Salamat sa lahat. Sabi nga nila DJ Nash, the right person will bring out the best version of you. Ganun ang nakikita ko sa amin ni Anton, DJ Nash. Ganun siya magmahal eh. Yung makikita mo kung gaano kakahalaga sa kanya. For my 24 years of existence, simula noong nakilala ko si Anton, alam kong nagbago ako. Naging positibo ang paningin ko sa buhay at mas tumaas ang self-confidence ko. Mas sumaya ako sa buhay na mayroon ako, DJ Nash, at lahat yon ay dahil kay Anton. Nagpatuloy ang aming relasyon, DJ Nash, hanggang sa umabot kami ng buwan ng Abril. Malapit na siyang makagraduate at ako naman ay nagkaroon na ng team building sa aming kumpanya. 3 araw din yon. 3 araw kaming nasa Boracay kaya hindi ko gaanong nakita si Anton. Tanging text at call lamang, sa text at call lamang kami nagkakausap. Hanggang sa kabalik ko, nasa Maynila na naman siya at limitado na naman ang pagkikita namin ni Anton. Kinabahan ako, DJ Nash, dahil nakakakutob ako na may problema. Ano ba yan? Hello, Anton! Bakit ngayon ka lang sumagot sa tawag ko? Kanina pa ako tumatawag sa iyo eh. Okay ka lang ba? Kamusta dyan sa Maynila? Okay lang, Jillian. Miss na kita. Kailan ba ulit tayo magkikita? May gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Na miss mo na din ako? Maghiwalay na tayo, Jillian. Ano? Maghiwalay na tayo. Tapusin na natin to, Jillian. Teka, wait lang. Hindi ko maintindihan. Mahal, anong maghiwalay na tayo? Seryoso ka ba? Pinapalaya na kita. Please, tapusin na natin to. Anton naman! Ano bang sinasabi mo? Anong tapusin? Teka lang naman. May problema ba? Kung may problema, sabihin mo sa akin. Kung may nagawa akong mali, pwede ko naman itama, di ba? Anton, ano ba? Magsalita ka naman, oh! Ano ba problema? Sabihin mo sa akin, ano bang problema? Bakit bigla-bigla ka naman nakikipaghiwalay? Hindi na ako masaya. Huwag naman ganito, oh! Nangako ka na kahit nahihirapan tayo, hindi ka susuko. Hindi ka bibitaw. Anong dahil lang sa hindi ka masaya? Malalampasan naman natin to, di ba? Hindi mo naintindihan, Jillian. E di paintindi mo sa akin, Anton. Handa naman ako makinig. Bakit ka ganyan? Anton, hindi to totoo, di ba? Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Sabihin mo, hindi to totoo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi na ako masaya. Huwag ka na makulit. Okay? Mag-break na tayo. No, Anton. Parang awa mo naman, oh. Sabihin mo sa akin. Ano ba kasi talagang problema? Kesa yung ganito na bigla-bigla ka na makikipag-iwalay na parang walang kwenta lang yung ilang buwan natin na pagsasama. Hindi na kita mahal, Jillian. Hindi na kita mahal, kaya please, tantanan mo na ako. Kalimutan na lang natin na naging tayo. Jillian, mas magiging okay ang lahat kung maghiwalay na lang tayo.
Nadurog ang puso ko noon, DJ Nash. Bigla ba naman kasing nakikipaghiwalay sa akin si Anton. Katapos noon ay hindi ko na siya makontak at nakausap pa. Gulong-gulo ako noon, DJ Nash. Hindi ko matanggap, hindi ko kaya. Sinubukan ko din naman na pumunta sa bahay nila. May pag-asa pa rin sa puso na magkaayos kami ni Anton. Unang beses na away lang naman namin yon, DJ Nash, at alam ko na magkakaayos pa kami. Yun naman ang dalangin ko. Pero sa tuwing nagpupunta ako sa kanila, wala akong nadadatnan. Wala si Anton at si Tita Tina lamang o si Bembem ang sumasalubong sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, DJ Nash. Talagang masama ang kutob ko dahil naniniwala ako na hindi lang basta-basta makikipaghiwalay ng ganoon si Anton sa akin. Alam mo bakit, DJ Nash? Dahil kilala ko si Anton. O baka dahil malaking parte sa akin na ang hindi lang matanggap na ganoon niya ako iniwan. Lumipas ang mga araw at iniyak ko na lang lahat hanggang sa isang araw, pumunta si Tita Tina sa bahay namin. Sandali lang po. Sandali lang. Tita? Tita Tina? Ano pong ginagawa niyo dito? Pasok po kayo, Tita. Jillian, iha. Hindi na ako magtatagal dito. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. About po ba kay Anton, Tita? Kamusta na po siya? Asan nga po pala siya? Babalikan niya na po ba ako? Iha, kasi nandito ako para sabihin yung huling habilin ng anak ko. Tita, ano po? Bakit po kayo umiiyak? Jillian, patay na si Anton. Patay na yung anak ko. Tita, ano? Anton, paano? Kailan? Please. Hindi pwede. Tita. Hindi pwede. Ano? Jillian, iha. Kasi huli na nung nalaman namin na may cancer siya. Iha, hindi na siya nakasurvive, Jillian. Wala na siya. Hindi. Si Anton. Wala na si Anton. Hindi pwede po, Tati. Tita, hindi niya totoo, di ba? Pasensya na. Anton! Pasensya ka na, iha. Pasensya ka na. No, Tita. Hindi. Makinig ka, Jillian. Makinig ka. Iha. Iha, kasi sabi niya, nakipaghiwalay siya sa'yo para makalaya ka. At gusto lang niya na maging masaya ka, iha. Jillian, tandaan mo, yun yung huling hiling niya. Mahal na mahal ka ng, mahal na mahal ka ng anak ko. Namatay sa pancreatic cancer si Anton, DJ Nash. Kagaya ng kinamatay ng kanyang papa noon. Ang kaibahan nga lang ay kay Anton. May iba pa siyang malubhang kondisyon at huli na ito nang madiagnose ng mga doktor kung kailan naman ito ay malala na. Parang nagsaklob ang langit at ang lupa sa akin, DJ Nash. Ang taong pinakamamahal ko at wala akong kaalam-alam na kinukuha na pala siya sa akin ng may kapal. Kung may babalik ko lang ang lahat, hihilingin ko na makapiling siya hanggang sa huling hininga niya, DJ Nash. Gusto kong makayakap pa siya ng mahabang mahaba hanggang sa huling sandali. Gusto kong sabihin sa kanya ang mga katagang, mahal na mahal kita, kahit sa huling hantungan. Anton, hindi ko inaakala na darating na yung araw na to. Unang pagkikita natin dito sa sementeryo noong Undas. Tapos ngayon,
Sino mag-aakala na ikaw na yung nandyan? Naihatid ka na pala namin dito ng ganun kabilis. Miss na kita, Anton. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Sana sinabi mo man lang sa akin yung totoo noon. Hindi yung papakawalan mo ko habang nagduruso ka pala. Mahal na mahal kita, Anton. Sa bawat araw na magkasama tayo noon, akala ko marami pa tayong oras. Marami pa tayong balak, di ba? Marami pa tayong pangarap. Hiniling ko na sana masamang panaginip na lang to. Sana masamang panaginip na lang to, hon. Kasi ang hirap pa rin tanggapin eh. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi ko alam kung makakaya ko. Mag-iisang taon na din pala simula nung pumanaw si Anton DJ Nash. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya mabitawan. Hindi ko pa rin magawang alisin o tanggalin ang kwintas na galing sa kanya. Nasa puso at isipan ko pa rin si Anton DJ Nash at halos na 6 na buwan lamang ang naging relasyon namin. Napakaikli kung tutusin, pero sa 5 buwan na yon, binago niya ang buhay ko at sa kanya ko lang naranasan ang lahat ng ito. Siya lang ang wagas kong minamahal, DJ Nash. Talagang napakasakit lang nang maaga siyang kinuha sa amin. Lahat unexpected. Sino bang mag-aakala na ang taong unang nakilala ko sa sementeryo ay mamahalin ko ng lubos at dito din pala kami mismo magtatapos. Subukan ko man na mag-move on pero talagang hindi na madali. Subukan ko man na maging masaya kahit mag-isa pero hindi ko magawa. Alam kong yun din naman ang gusto ni Anton kung sakaling nabubuhay pa siya ang maging masaya ako, DJ Nash. Pero ang hirap-hirap talaga. Ang hirap pakawalan yung taong mahal na mahal mo. Hinihiling ko na lang na sana ay payapa siya kung nasaan man siya. Sana hindi siya nahihirapan ng ganun. At dito na nagtatapos ang aking istorya, DJ Nash. Salamat sa pakikinig. Ito muli si Jillian, nagmamahal ng wagas.